الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله نور للقلوب والأبدان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أما بعد, ang pasasalamat, papuri para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng lahat ng nilalang at walang karapat-dapat na sambahin maliban sa Kanya. Tunay na tagapaglikha sa lahat ng nilalang at walang karapat-dapat na sambahin maliban sa Kanya. At tayo ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang sugo. Mga minamahal kong kababayan, muli naman tayong magkasama-sama or balikan ang ating programa, tinatawag na tasqih at tilawa, meaning ang pagkukoreksyon sa pagbasa ng Quran sa tamang pagbasa. At dilingin natin sa Allah na sana ipagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang lahat ng biyaya o gantipala ng ating mga gawain mabuti o kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ipagkaloob din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang tinatawag na ikhlas an-niyah. Ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang mga magandang intensyon sa mga gawain natin, tinatawag na ikhlas, upang maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain, sapagkat ang ikhlas ay kondisyon ng pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain na ibadah. So itong pinag-aaralan natin ay kabilang ito sa mga ibadah, worship, pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang pinag-aralan natin dito ay ang dakilang Quran. So kaya po nararapat sa atin ay maganda yung intensyon natin, ginagawa natin to ng taos puso, ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, para makamit natin ang gantipala galing mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ating pong napag-aralan or naibahagi sa inyo noong namakaraang araw ang Surah An-Nas. So ngayon, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo or ang aralin natin ngayon sa oras na ito ay Surah Al-Falaq. Pero bago tayo dumako sa ating paksa or topic, ay nais ko po magbanggit sa inyong mga kababayan ay itong Surah Al-Falaq ay may kabutihan ito sa atin, sapagkat ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay
Kanyang pinayuhan ang mga kanyang mga sahaba o companion, na sinabi niya sa kanyang mga sahaba na basahin niyo ang surah Al-Falaq at surah An-Nas, sapagkat itong dalawang surah na ito ay pang-anti-magic or tinatawag na para hindi ka tatablan ng mga sihr. Dahil ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ang kanyang binabasa palagi. Sapagkat ang mahal na propeta ay tinamaan siya ng sihr o tinatawag na magic. So, pinayuhan ng mahal na propeta ang kanyang mga sahaba radhiyallahu anhum. Sabi ng mahal na propeta, basahin niyo ang suratul Falaq at saka surah An-Nas upang hindi kayo matamaan ng kasamahan ng syaitan at saka jin at saka mga taong mga hasad. Ibig sabihin ng hasad ay ang mga taong mga inggitero. So, nararapat sa isang Muslim, o nararapat sa atin, basahin natin ang suratul Falaq at suratul An-Nas sa umaga at hapon. Mga kapatid na nampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dumako tayo sa ating paksa or topic. Itong pagtashih, pagkukurik sa pagbasa ng surah Al-Falaq. Ito po ang ating topic sa ngayon. So bago po natin umpisahan ang topic na ito, ay basahin muna natin ang surah Al-Falaq. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. So mga kababayan, mga kapatid kong nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun po ang surah Al-Falaq. So itatashih natin or i-correction natin ang mga litra. Ilabas natin ang mga litra kung saan ang kanyang mga makharij. Ibig sabihin itong mga harf na to, mga litra na ito yung italakay natin kung saan maglabas sa ating mga bunganga. So unang litra sa aya na yun ay qul, harf al-qaf. Ito po ay natalakay natin noong nakaraan paksa natin or sa surah An-Nas. Pag-aralan din natin yun. So ngayon, magkapareho din. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ang harf qaf, saan ba ang makhraj ng qaf?
sabi dito, aqsal lisani ma'al hanakil lahmi. Meaning, mula sa likod ng dila kasama ang malambot na ngala-ngala. Ito po ang kanyang sinasabi. Aqsal lisani ma'al hanakil lahmi. O. O. Ipapakita ko po sa inyo ang kanyang larawan o litrato kung saan ba maglabas ang harf al-qaf. Ito ay muli nating mimbabi at tadkir pagkat nakuha natin ito noong nakaraang aralin. Ito po ang lahmul hanaki. Ito po siya. Ito po ang dulo ng ating dila sa may bandang ilalim. Ito po siya. Nakikita niyo yung parang may wifi. Ito po yung al-hanak. So yan po ang makhraj ng al-qaf. Tinatawag mula sa ito ang likod ng ating dila. Kung saan dito maglabas ang harf al-qaf. Sinabi dito mula sa likod ng dila kasama ang malambot na ngala-ngala. Ito po yung tinatawag na ngala-ngala. So ito po ang makhraj ng al-qaf. So ano ang next na harf o letra ng Surah Al-Falaq? Ito po ay ang harf al-lam. So ang harf lam, mga kababayan, sabi dito, ang makhraj ng harf lam mula sa pinakamalapit na magkabilang gilid ng dila hanggang sa dulo ng harap ng dila. Meaning, la. 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 Ul. Lam. La. Li. Lu. La. Li. Lu. Qul. Qul a'udhu bi rabbil falaq. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. So doon po ang makhraj ng lam. So anong kasunod na letra sa harf sa aya, unang aya na tinatalaki natin ngayon? Ang harf alif at hamza. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. So ang makhraj ng a ay dito sa dulo ng ating lalamunan. Alhamdu. Qul a'u. Qul a'u. Qul a'u. Qul a'u. Hindi po pwede basahin ang aya na ito na tulad ng ibang nagbabasa. Qul a'udhu bi rabb. Qul a'udhu. Mali po yun. Ang tama, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil
rabbil falaq. So yun po ang makhraj ng alif. So ang kasunod naman na letra ay harf al-ain. So natalakay din natin, nakuha din natin ang makhraj, ang lugar kung saan maglabas ang ain ay dito sa kalagitnaan ng ating lalamunan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. So doon po ang makhraj ng ain. So ano ang kasunod? Ang kasunod naman ay yung ra. Ang ra, ang litra ng ra, pag siya ay maftuha, ay babasahin siya ng makapal. Ra. Ra. Qul a'udzu ra. So ganon po bigkasin, basahin ang litra ng ra. Qul a'udzu birabbil falaq. So ang kasunod naman na litra ay ang ba. Saan ba ang makhraj ng ba? Ang makhraj ng ba, sabi dito, bintibaqi syafataini ala ba'dihima. Bintibaqi syafataini ala ba'dihima. Ang ibig sabihin noon, sa pamamagitan ng paglapat ng mga labi sa bawat isa. Ba. Sabi dito, bintibaqi syafataini ala ba'dihima. Sa pamamagitan ng paglapat ng mga labi sa bawat isa. Tulad ng ba. Ba. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu Qul a'udzu birabbi. Huwag mo lang masyadong higpitan upang hindi madagdagan ng harf fa. Qul a'udzu birabbi. Hindi po pwede bigkasin rabbi, sapagkat pag masyadong mahigpit ang pagbasa mo ng ba, harf ba, ay magkaroon siya ng parang may halong harf fa. So dapat pagbigasin mo ang ba, Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbil falaq. Okay, so ganun po ang makhraj ng harf ba. So anong kasunod sa kanya? Ang harf lam. So natalakay din natin kanya yung harf ng lam. Pero ang pinagkaibahan lang, itong lam dito ay as-sakina. Rabbil falaq. So ang kasunod naman ng litra ng aya na ito ay tinatawag na harf fa. Litra na fa. Sabi dito, min batni syafati sufla ma'a tarafi thanaya al-ulya. Ito po ang sinabi dito. Meaning, mula sa loob ng ibabang labi kasama ang maxillary central. Mga kababayan, paumanhin po sa mga kababayan ko na itong maxillary, hindi ko alam ang kanyang Tagalog, pero parang ito ang kanyang English. So, ang importante, i-search nyo lang kung ano. Pero sa Arabic, as-sanaya al-ulya. Dito po ang kanyang Arabic. Pero sa Tagalog, medyo nahihirapan tayo sapagkat ako po ay hindi Tagalog.
Ako po ay isang Maguindanao. Ito po ang makhraj niya. Makhraj ng fa. Tulad ng fa, 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 fa. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbil falaq. Falaq, falaq. Qul a'udhu birabbil falaq. Falaq. Dapat may qalqala siya. Hindi pwede bigkasin na falak. Dapat may qalqala. Falaq. Qul a'udhu birabbil falaq. Okay. Ano ang kasunod na ayat? Nabi dito, min syaddi ma khalaq. Min syaddi ma khalaq. Min syaddi ma khalaq. Mim, harf mim. Min syaddi mi. Saan ba ang makhraj ng harf mim? Sabi dito, ang mim, sabi dito, bintibaqi syafataini wa yusahibu dhalika ghunnatun minal khayshum. سمى العلماء الجزء الشفوي من الميم النصف المكمل وسموا الجزء الخيشومي النصف المكمل. Ito po ang sabi dito. Mahirap itagalog. Ang meaning, kung saan maglabas ang litra na mim, sabi dito sa pamamagitan ng paglapat ng mga labi at sinasabayan ito ng tunog nagmula sa guwang ng ilong. Ito po ang kanyang makharij. Sa pamamagitan ng paglapat ng mga labi at sinasabayan ito ng tunog na nagmula sa guwang ng ating ilong. Guwang ng ating ngilong. Mi, ma, mi, mu. Min syaddi ma khalaq. Kasunod dito ay yung nun as-sakina, pero ito ay naging ikhfa na. Ibig sabihin na itago na yung mim. So paano bigasin pag ma-ikhfa na yung nun? Min syaddi ma khalaq. Min syaddi ma khalaq. Min syaddi ma khalaq. Kung ganon po bigkasin ang mim, harf mim. Dumako naman tayo sa sunod na harf o letra. Ang harf shin, natalakay din natin nung makalipas na noong nakarang araw ang makhraj ng shin. Shi. Min syaddi ma khalaq. Min syaddi ma khalaq. Min syaddi ma khalaq. Baik. So ano ang sunod na letra? Ang harf ra. Nakuha din natin noong
nakaraang topic natin. Kapag ang ra, pag siya ay ang vowel niya or harakan niya ay maftuha, ay maka-first siyang bigkasin tulad ng ra, ar-rahman. Pag siya naman ay kasra, ang kanyang vowel ay kasra, sa ibaba, banda, ay manipis. Min shaddi ma khalaq. 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 Ang kasunod naman na litra ay ang harf kha. Kha. So ang kha ay sa adnal khalq. Ibig sabihin dito banda. Kha. Nakuha din natin nung nakaraang topic natin. Kha. Min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Okay, next ayah. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. Andun na naman yung ang meron doon ay wow. Madali lang yung harf ng wow. Wow. Wa. Wa, wi, wo. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Ang meron dito, importanteng harf na maunawaan natin kung paano bigkasin ay ang gha. Gha, ang pareho nito ay kha. Dito banda kukunin or makhraj or kung saan lugar doon maglabas ang dalawang harf na ito, yung kha at saka gha. Kha saka gha, ghain ay pareho sila ng makhraj. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. Wa min sharri ghasiqin idza waqab. So mayroon tayong letra dito, yung az-zal. Saan ba ang makhraj ng zal? Ang zal ay pareho sila ng makhraj ng dha at saka tha. الظال والذال وثا. Sabi dito, ang makhraj ng zal ay sa harap ng dila kasama ang pinagmulan, root ng maxillary central. Za. 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 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ang harf o letra na nun, ang kanyang makhraj ng nun, sabi dito, min tarfil lisani ma'a ma yuhadhihi min al-lithati tahta makhraj al-lami biqalilin wa yusahibuha ghunnatun min al-khayshum. Ito po yung natalakay na natin ito kanina ata, yung nun. Mula sa harap ng dila kasama ang katapat nitong gilagid sa ibaba ng kaunti sa labasan ng lam. Ibig sabihin, magkalapit sila ng lam. At kasabay nito ang tunog na nagmumula sa buwang ng ating ilong. Ito po ang makhraj ng an-nun. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Yung tha ay pareho din ng makhraj sa dhal. Same din sila ng makhraj. So hindi na natin kailangan explain. Min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Basahin natin ulit ang surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. So dito po nagtapos ang ating paksa. So ngayon mga kababayan, ako po ay naghihintay ng tawag na kung sino man ang nagnanais o gustong magpa-tashih, magpa-correction ay welcome po kayong mga kababayan. Kami po ay naghihintay sa inyong tawag. At kami po ay handang magsilbi upang maturuan kayo sa pagbabasa ng Quran, sa tamang pagbasa, insyaAllah ta'ala. So naway pagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya o gantimpala sa aralin ito, insyaAllah ta'ala. So, uulitin ko po kung sino man ang gustong magpatashih ay kami po ay naghihintay sa inyong tawag upang pagsilbihan kayo o turuan kayong magbasa.
Itong aralin ito ay pang basic lamang. So, yung mga magaganda na ang kanilang mga makharij or yung okay na yung kanilang pagbigkas ng Quran ay hindi na kailangan. So ito ay pang basic lamang. At gusto ko pong ipakita sa inyo ang box na ito. Itong box na ito ay napakaganda. Kung sino man ang nagnanais, yung mga kapatid kong may khalfiya sa tajawid, nagnanais matuto ng tajawid na nasa Saudi, so itong books na ito ay maaari niyong bilhin sa malapit na maktaba or library, maging sa Jeddah, Medina, kahit saan maktaba ay mayroon itong books na ito or kitab na ito. Ang pangalan niya is At-Tajawidul Musawwar. At-Tajawidul Musawwar. Ang nagtaalif nito ay si Dr. Ayman Ar-Rushdi Suwaid. Siya po ay nakatira sa Jeddah. So napakagandang books ito or kitab itong tajawid na ito. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.